Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Pops TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at yan ay pag-uusapan natin ang mga balita mula sa channel ni Philippines Trending News. At sabi nga po niya dito, no, delikado na Pinas. Umalarma mga Army, Navy, Submarines, China nakapalibot sa Taiwan. Alamin natin to at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! Si dating Supreme Court Associate Justice Attorney Francis Hardilesa abay nanawagan ng sama-samang pag-isikap na mangalap ka ng ebidensya at magsampa ng damage sue sa laban niyan sa China hinggil yan sa issue ng West Philippine Sea. Umaasa ngayon si dating Supreme Court Associate Justice Attorney Francis Hardilesa na pagtuunan ng pansin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahi nito hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Sa ginanap na press con sa Dumaguete City, sinabi ni Attorney Hardilesa na panahon na para sa gobyerno ng Pilipinas na magsampa ng environmental damage suit laban sa China dahil sa pinsalang idinulot nito sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Nanawagan din ito ng sama-samang pagsisikap na mangalap ng ebidensya laban sa nasabing bansa. Si Hardilesa na dating Solicitor General ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagsasampa ng territorial dispute case laban sa China sa International Tribunal na kalaunan ay napanalunan ng Pilipinas noong 2016. Nako, lalong sasakit ulo ng China dito, no? Kasi nga, kung kakasuhan na naman, no? Alam nyo, ito China, patong-patong na yung kaso na isinampa ng Pilipinas dito, no? At ito, bago na naman, no? Dapat nga, dati pa ito kinasuhan, eh. Hindi natin alam bakit hindi ito kinasuhan ng dating administrasyon dahil nga doon sa panguhuli nila ng mga giant clams, no? At may mga ebidensya naman tayo, matitibay na ebidensya, di ba? Ang problema dito, bakit nga hindi ito nakasuhan dati o sinampahan ng kaso ang China? At the same time, no, bakit hindi, no, nahuli o hinuli, no, yung mga Chinese na yon, no, na nanghuli ng mga giant clam, di ba? So, tuloy natin. Sa kabila nito, ikinalungkot pa niya na halos mag-8 taon na lang ay wala pa rin ginawang aksyon at pinag-aaway pa umano ang mga Pilipino ngayon. Idinagdag pa nito na nababahala siyang makalimutan na lamang ito kung hindi magdesisyon ang Pangulo. Nilinaw naman ito na hindi nangangahulugan na magsasampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China ay matatapos na ang problema ng dalawang bansa. They had giant graders, they bubungkalin ng lupa ng seabed, and then they will put the sand into artificial islands. Yun na nga. You can imagine how much damage to the coral reefs, to the large fish. Yun ang proposal ko na let's file the case. In fact, dapat yesterday. Kasi it takes time. Ang 8 years na tayo, wala tayong ginagawa. Ang laki-laki ng ginastos natin. Sa kabila naman ng pagpapahayag ng lubhang pagkabahala ng Pilipinas sa bagong direktiba ng China na pag-aresto sa trespasser sa disputed waters, epektibo sa Hunyo 15 ng kasalukuyang taon, iginiit ng Pilipinas ang panawagan nito sa China na itigil ang anumang aksyon na makakasira sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs na sakali man na ipatupad ito ng China sa loob ng iligal at walang bisa na 10-dash line kung saan sakop nito ang West Philippine Sea na nasa jurisdiction naman ng Pilipinas, direktaan niya itong lalabag sa international law. Saad pa ng Department of Foreign Affairs na ang bawat sovereign state ay may karapatan na bumalangkas at magpatibay ng mga batas, kabilang ang pagpapatupad ng mga lokal na batas sa loob ng nasasakupan nito. Gayunpaman, ang mga lokal na batas ng Estado ay hindi dapat na maaaring ipatupad sa teritoryo, maritime zone o jurisdiksyon ng ibang mga bansa o lumabag sa ibang mga karapatan ng sovereign states sa ilalim ng international law. Ayon pa sa Foreign Affairs Department, ang naturang regulasyon ng China ay inilabas batay sa 2021 Coast Guard Law na iligal ding nagpalawak ng maritime law enforcement powers ng China Coast Guard. Sinabi pa ng ahensya na dapat tiyakin ng China na ang batas nito ay malinaw na sumasalamin at sumusunod sa mga pangako at obligasyon nito sa ilalim ng international law. Partikular na dyan ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at ang umiiral na 2016 Arbitral Award sa pinagtatalunang karagatan, gayon din ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties sa Disputed Waters. Una nga rito sa ilalim ng bagong regulasyon ng China, ang China Coast Guard daw ay otorisado na napigilan at ikulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis ang mga iligal na papasok sa kanilang inaangking karagatan na nasa ilalim umano ng kanilang jurisdiksyon. Ang mga mandirigma ngayon mga sangkay ng China ay nakabarikada na, nakapaligid na po doon sa Taiwan. At ngayon nga po, lumalabas po sa mga report ng mga intel
na sinasabi po nila na itong China ay mukhang hindi na po nagbibiro at mukhang itutuloy ang invasion sa Taiwan. Ito po yung report. China preparing armada of ferries to invade Taiwan. Kumbaga, mga sangkay, nagre-ready daw po mga sandatahan sa karagatan. Ngayon, mga sangkay, ang binibuild up na ng China para po sabay-sabay na lumusob sa Taiwan. Tingnan po natin ang report na ito. As Beijing intensifies its pressure campaign on Taiwan, according to report, China is getting ready to invade the self-ruled island. China, ayon daw po sa report ito mukhang hindi na po ito patanong, mga sangkay o question ngayon, kundi ito po ay lumabas na sa report mula po sa mga intel. Na itong China, itong ginagawa ngayon ng China na pagbabarikada na po, napakaraming warship sa paligid po ng Taiwan ay preparasyon na sa invasion against Taiwan. With a fleet of ferries and civilian vessels. Right, even though the Civilian People's Liberation Army vessels, lacks no? the number of amphibious landing craft, it could, however, bridge the gap with civilian vessels here. The civilian vessels could include dozens of gigantic roll-on, roll-off ferries that can each carry hundreds of armored vehicles. As per experts, civilian ferries could be a poor choice for such a massive operation, but at the same time, it can be very useful in transporting troops in masses across the Taiwan Strait after its So, coastal... ibig sabihin, hindi lamang pala ito mga sangkay, mga warship ang nariyan. Kundi iba't ibang mga barko na kahit po yung mga barko ng sibilyan na hindi naman po mga sundalo ng China, pero mga Chinese po sila, inariyan na rin po. Parang familiar, no? Very familiar. Parang yan po yung ginagawa nila sa Ayungin Shoal. Okay, so actually ito, no, kung ano natin doon sa balita, no, ginagamit nila itong mga ferries na to, yung mga ginagamit sa roll-on, roll-off, mga kababayan, na kung saan pwede magsakay, no, ng mga sasakyan. No, at sinasabi dito sa report na to, no, ito posibleng habang pumapasok itong mga barko na to diyan po sa katubigan ng Taiwan, baka hindi nila alam na sakay na neto mga military trucks na, no, mga tangke na, no. At anytime na gustuhin ng China, no, na talagang sakupin sila, magugulat na lang sila na itong mga barko na to bigla na lang dadaong po diyan, no. Bigla na lang silang papasukin, bigla na lang sasakupin, no, itong Taiwan. Ganyan po katuso itong China, mga kababayan, no. Makikita natin puro civilian vessel yung kanilang ginamit para hindi paghinalaan, no. Para tong Trojan horse, no. Doon sa loob po nun, nandun yung kawal ng China, no. Ganyan yung panlilin lang na ginagawa ng China. Kaya dapat maging mapagmatsyag itong Taiwan dito, no. Maobserbahan, maging mapagmasid sila, bantayan nila maigi itong bawat galaw na to ng China dahil napakadelikado po niyan, no? Papadala po doon ng napakaraming mga barko. At ayon po dito, though hindi po sila warship, mga sangkay, ito daw po ay makakatulong for to transport the soldiers from China to Taiwan. Diba? Ito po yung lumalabas sa report, mga sangkay. defenses are destroyed. The involvement of ferries in cross-sea landing drills has been repeatedly praised by Chinese official media. Grabe, tingnan nyo to. Ito po yung ganap ngayon, mga sangkay. Ito yung Taiwan, napakaliit lang talaga Ayan napapalibutan po sila. Kaya ngayon, naka-ready po. Pero pag tinanong mo yung mga nasa Taiwan, ewan ko, bakit kalmado po sila? Which has long praised their efforts, although it may seem strange, the whole concept of passenger ferries equipped for use in a combat zone. It illustrates how deeply China's private sector is linked to both the military strategy of the Beijing government and that of the country's ruling Communist Party. Ginagamit ng China yung private sector o yung mga civilian, no? Sa mga ganitong klaseng invasion. It also greatly increases the complexity of defense planning. Earlier, last week, Beijing launched 2 days of military drills in the waters around Taiwan. China said that it was a response to the separatist acts after it denounced the inauguration speech by Lai Ching-te, who was... Grabe yung gamit ng China, no? Sila po yung kumbaga, pagdating dito sa Asia, maliban po syempre sa India, ang China po talaga yung numero 1 dito sa Asia when it comes to military forces. sworn in as president.
The drills were conducted in the Taiwan Strait, the north, south, and east of Taiwan, as well as areas around Ito po yung mga inoccupy sa military drill ng China, paligid po ng Taiwan. the Taiwan-controlled islands. Taiwan's defense Ito yung Japan. Kita nyo kung gaano kalapit mga sangkay. Pilipinas, Japan, Taiwan, China. Magkakalapit lang po talaga, magkakabanggaan na po ng muka. So, kaya ang Japan ngayon, nagre-ready, naglagay po sila ng mga kasundaluhan banda dito mga sangkay. Ang Pilipinas naman dito po, banda. Naglagay din po ng mga sundalo. Just in case na mayroon po mga sasagiping mga Taiwanese, kung sakaling itutuloy po ng China yung kanilang invasion dyan, syempre may mga tatakas po dyan ng mga taga-Taiwan. So pwede silang pumuntang Japan. Pwede rin dito. Hindi ko alam kung kukupkupin din po ata sila ng Pilipinas. Pwede. ministry condemned the drill, saying that it had dispatched forces to areas around the island and was confident that it could protect its territory. Dapat to, hanggat maaga, no, hinaano na ng Taiwan, no, inaagapan na nila. At isa dapat sa ginawa nila rito is yung pagbabantay, no, doon sa kanilang territorial waters. Kasi once napalibutan sila, no, ng puwersa ng China, malabo na talaga, no, at ang puwersa naman ng Amerika parating pa lang, no, sa Taiwan. May mga military bases diyan ng Amerika sa Taiwan. Tapos dito rin sa South Korea, no, pero hindi natin alam kung ano ang magiging senaryo pagka talagang nagkagulo po diyan, no, sa Taiwan. Alright, so kayo anong masasabi ninyo sa mga balita na to? Comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Siyan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.